Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan, ang paggunita sa pagkareyna ng Mahal na Birhen Maria sa langit. Hindi naman dugong bughaw si Maria, pero siya ay tinuring na reyna sa kalangitan. Bakit? Ito ay dahil lang pagpaparangal ng Diyos sa Kanya. At tayo ding lahat, pag-asa natin, pararangalan din tayo ng Diyos pagkatapos ng ating buhay kung tayo ay magtsatsaga, kung tayo ay magpupursige sa karera ng buhay natin. Hindi ka makakapagtsaga, kapatid, kung wala kang pagmamahal sa iyong puso. Kasa't buhay ang pagmamahal sa iyo, malalampasan mo anuman hirap, sakit at pagsubok ng buhay na ito. At ang pagmamahal na yan ay grasya galing sa Diyos. Kaya naman hingin natin ang pagmamahal na tinanim ng Diyos sa ating mahal na ina si Maria ay mapasa atin din para tayo muli ay lumakas at magkagana at huwag tayong titigil kahit na napakaraming hadlang para makamtan natin ang pinapangarap ng Diyos para sa atin. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pag-asa, nasiraan tayo ng loob, hingin natin muli ito ng awa, pagpapatawad sa Diyos para tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Pagkaloob mo kami lubos niyang dinadalangin, ay makarating ng malwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malawon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma sa lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin.
Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipi ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay pupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran, ang ngalan ng puon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwin na. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na ng buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugod ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan.
Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na ng lahat siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Sino ang number 1 sa buhay mo? Who comes first in your life? Ang asawa mo ba? Ang mga anak mo? Ang kapatid mo ba? O ang mga magulang mo? Ngayon ang tanong, kumusta naman ang relationship mo diyan sa mga tinuturing mong number 1 sa buhay mo? Number 1 din ba ang pagmamahal mo sa kanila? Number 1 ba ang pagbibigay mo sa kanila? Number 1 ka bang mabait at mabuti sa kanila? Aminin natin, mga kapatid, yan ang pagkukulang nating lahat. Ang mga number 1 sa buhay natin ay madalas hinuhuli natin. Amen? Number 1 ang asawa mo. Pero kapag tumawag ang trabaho mo, iiwanan mo siya, uunahin mo yung trabaho mo. Hindi po ba? Number 1 ang mga anak mo sa'yo. Pero kapag linandi ka na ng isang babae o lalaki, napakabilis. Nakalimutan mo at iwan mo ang mga anak mo para dun sa nanlalandi sa'yo. Di po ba? Number 1 ang pamilya mo sa'yo. Pero kapag umuuwi ka, pinagbwibwisitan mo sila. Sinasagot mo sila ng pabalang. Pinagdadabugan mo sila. Number 1 dapat ang Diyos sa atin. Hindi po ba? Kasi siyang nagbigay ng ating buhay. Napakarami nating mga pagpapalang tinatanggap na hindi naman natin hinihingi. Pero paano natin sinusuklian itong number 1 sa buhay natin ang Diyos? Di ba madalas? Di tayo tumitigil sa ating mga pagkakasala. Buti pa nga, yung girlfriend mo, binibili mo ng regalo, kaya mong bilhin yung malaking teddy bear na stuffed toy para sa kanya, bibigyan mo ng rosas, ng chocolate, ide-date mo. Pero kapag humihingi ng pambayad, ng kuryente, ang mga magulang mo, agad nakasimangot ka. Aminin, yan ang katotohanan. Bakit pagdating sa ibang tao na hindi naman natin kakilala, hindi naman natin kadugo, ang bait-bait natin? Pero yang kapatid mo, kasama mong lumaki, kalaro mo yan, natutulog kayong magkasama sa iisang kama. Hinabilin pa nga ng mga magulang mo na ingatan mo, alagaan mo, kapatid mo, bago man sila nawala. Pero ngayon na nangungutang yung kapatid mo, hindi mo na nga pinautang, pinapagalitan mo pa. Naikakilala po ako, naghahanap po ng bahay ampunan para sa kanilang ina. Wala ni isa sa mga anak nitong matandang ina ang gustong mag-alaga sa kanya. Pero nakalimutan nila nung mga maliliit sila, yung nanay nila, siyang nag-alaga sa kanila, nagpaligo sa kanila, nagpakain sa kanila, nagpaaral sa kanila. Kahit na mag-isa lang siya, maaga pong nabalo itong matanda, pero nagsumikap siya para sa mga anak niya. Ngayon na siyang nangangailangan, siyang kinakalimutan, di ba? Kung may isang pintas sa ating pagkatao, ito, bakit kung sino pa ang number 1 sa buhay mo, sila pa ang madalas hinuhuli mo at hindi mo minamahal.
Dito tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoong Hesukristo sa kapistahan ng kanyang ina bilang reyna ng langit. Bigyan din natin sana ng parangal ang ating mga minamahal. Ibigay mo naman ang langit sa mga nagmamalasakit sa iyo. Bakit ginawang reyna ng langit si Maria? Ito ay dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Ito ay dahil mahal na mahal din siya ni Jesus. Di ba? Buong buhay ni Maria, inuna niya ang Panginoon. Inuna niya ang kagustuhan, ang plano ng Diyos bago sa kanyang sariling kagustuhan. Inuna niyang niligtas tong kanyang anak, si Jesus. Sanggol pa lamang siya'y tinutugis ni Haring Herodes. At kahit na masakit, nauna ang ating mahal na ina nakatayo doon sa Kalbaryo, tabi ng kanyang anak na pinako sa krus. Dahil inuna ni Maria si Kristo, palaging una din sa isip ni Jesus ang kanyang ina. Kaya nga naging masunurin si Jesus pagkatapos siyang mawala sa templo. Pinagbigyan niya ang ating mahal na ina na gumawa siya ng milagro doon sa Kana kahit na hindi pa nakapanahon. At kahit na nakabayubay sa krus, nahihirapan itong ating Panginoon, na una niyang naisip, ipaalaga ang kanyang ina sa kanyang alagad si San Juan. Kaya nga, pagkatapos ng buhay ni Maria dito sa mundo, pinutungan siya ng korona ng Diyos doon sa langit. Ito'y bilang pasasalamat at papuri sa kanyang nauunang pag-ibig at buong-buong pagmamahal sa Diyos. Ganyan ang nagagawa ng pagmamahal. Pinapaganda ang mga iniibig. Pinapasaya ang mga malapit sa puso natin. Pinaparangalan ang mga nagmamalasakit sa atin. At tandaan din po natin mga kapatid, langit at korona ang naghihintay para sa mga nagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Kapag inuuna mo ang Diyos at ang iyong kapwa, may naghihintay na gantimpala sa iyo sa magpasawalang hanggan. Remember, my dear friends, that your actions here on earth will always leave a mark in the heart of people. God sees what you are doing. Everything that you do echoes in eternity. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang CEO ng computer company doon po sa Amerika. Hirap na hirap daw po siya na umpisahan, pagpatuloy itong kanyang kumpanya. Talagang naghirap po siya. Para po makaraos, ito pong CEO o presidente, kumakain lang daw po siya sa isang karinderya o diner, nagtitipid. Pero nung pumutok po ang pandemya, ang COVID, naging napakahalaga po ng kanyang kumpanya at pinag-agawan daw po yung kanyang company binibili ng mga mayayaman. Hanggang naibenta po niya ito ng bilyong-bilyong dolyares. Noong minsan, tumawag daw po itong mayaman na sa kanyang kaibigan at nagpapatulong na maglipat ng gamit sa kanyang bahay. Sabi po ng mayaman sa kanyang kaibigan, magsuot ka lang ng simpleng damit. Sinundo po ng mayaman ng kanyang kaibigan, gamit lang po ang isang lumang kotse. At habang nandun po sila sa daan, nagyaya ang mayaman na kumain muna ng almusal. Dinala po ng mayaman ng kanyang kaibigan dito sa paborito niyang diner o karinderya. At pagkaupo nila, sila po ay winelcome, nilapitan ng isang matandang waitress. At tinanong kung ano ang gusto nila. Nagtanong ang mayaman, ano po bang makakain namin for $2? Nagtanong po ang matandang waitress, magtatrabaho ba kayo ngayong maghapon? At sumagot po ang mayaman, opo. Ito pong waitress, umalis, sinabi, ako nang bahala. At pagkabalik po ng waitress, nagdadala po siya ng 2 plato, punong-puno ng pagkain. Meron pong pancake, may bacon, merong itlog, may pork and beans, may cheese, may toast, at may kasama pong kape. Sabi po nitong kaibigan na mayaman, sigurado po kayo? $2 lang ito, napakarami naman pagkain nito. At sumagot po itong waitress, sabi niya, huwag ka mag-alala. Basta't kumain ka
magpakabusog ka dahil alam ko magpapagod kayo ngayong maghapon. At pagkatapos daw po kumain, itong dalawang magkaibigan, nag-iwan itong mayaman ng envelope doon sa lamesa at umalis sila. Pagkapasok po sa kotse, nagkwento po ang mayaman sa kanyang kaibigan. Sabi niya, alam mo yung matandang waitress na yan, napakabait niya sa akin. Dahil nung walang-wala talaga akong pera, nung nag-struggle ako sa aking kumpanya, palagi niya akong pinapakain ng napakarami at napakasarap kahit na kakaunti lang ang aking binabayad. Ngayon, susuklian ko na yung kanyang kabutihan sa akin. Nag-iwan po yung mayaman ng sulat dun sa waitress, kinekwento niya yung kanyang pasasalamat, yung kanyang pinagdaanan, at doon po sa envelope ay isang tseke nagkakahalaga ng $1 million. Pinunood po nila doon sa labas kung ano magiging reaction ng waitress. Kinuha niya yung envelope, binasa niya yung sulat at nakita niya yung pera. Napaupo po sa tuwa. Umiiyak yung waitress. Nagpapasalamat siya dito sa tao na tinulungan niya, pero ngayon ginagantihan siya, sinusuklian ang kanyang kabutihan. My dear friends, do not be afraid to lavish people who have been good to you. Maiksi lang po ang buhay eh. Kailan ka gaganti? Kailan mo susuklian ng mabuti? Ang mga taong naging mabuti din sa'yo. Nakakalungkot madalas. Masyado nating iniisip, inaalala yung mga taong nakasakit sa atin. Pero anong nagiging epekto niyan? Nakakalimutan natin, natandaan, pasalamatan, yung mga taong naging very supportive sa atin, mga taong naging mabuti sa atin, ang mga taong nagmahal sa atin, ang mga taong hindi nang iwan sa atin. Yes, there are cruel people in this world. And yet, you might forget, there are also kind, loving, supportive people also in your life. Kung man merong naging mabuti sa iyo, kapatid, ito na ang oras at panahon. Paulanan mo naman sila ng sobra-sobrang pasasalamat. Suklian mo naman ang mabuti at maganda. Yung mga tunay na nagmahal sa iyo. If you want to have a goal in your life, here is my suggestion. Give always the best to the best people in your life. And stop being your worst to the people who only wants the best for you. Oo, mahalin natin ang mga nakasakit sa atin. Pagdasal natin ang mga kaaway natin. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon, mas mahalin mo ng sobra-sobra ang mga nagmamahal sa iyo. Kung ang Diyos ginawa niyang number 1 sa langit, ang kanyang ina na naging tapat at mabuti, nakatanggap ng sobra-sobrang pagmamahal si Maria, pagdasal din natin. Magpatulong tayo. Gawin din nating number 1 ang buhay natin, ang mga taong walang sawang nagmamahal sa atin. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa Diyos, ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya ng maluwalhating trono sa langit. Paalam natin sa Kanyang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamahalaan naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal
na pangangailangan. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birhen Maria, pagkaloob mo ang mga kahilingan dinudulog namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayong ginugunita. Si Mariang Mahal na Birhen ay nakikiusap ng saklolohan sana kami na naghain ng kanyang kalininis-sinisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang Mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong Mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, inahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariang Birhen na mahal. Ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kung mayroong tao na mahal mo, huwag mo lang sabihin dahil ang pagmamahal ay dapat ginagawa, pinapakita at pinaparamdam. Be the best to the people that you consider the best in your life. Give only the best and not your worst to people who only desire only the best for you. Huwag mo naman baliwalain yung mga taong sobrang minamahal ka. Alam ko po, di dapat nating bayaran yung kabutihan at pagmamahal ng ibang tao. Pero di ba kapag nagmamahal ka, hindi ka nangungwenta. Pag nagmamahal ka, gusto mo yung pinaka-the best, pinaka-maganda, pinaka-masarap, pinaka-mabuti matatanggap ng iyong minamahal. Kapag nangungwenta ka, ibig sabihin, wala ka ng pagmamahal. Kapag nagiging malala na ang iyong ugali, walang pagmamahal sa puso mo. Ginawang rin ang ating mahal na ina sa langit. Ganyan pinakita ng Diyos ng kanyang anak kung gaano siya kamahal. May gantimpala yung kanyang mga ginawa dito sa mundo. Sana naman suklian natin, di lang kakaunti pero sobra-sobra, paulanan mo naman ng sobra-sobrang pagmamahal at pasasalamat yung mga sumuporta sa iyo, yung mga tapat sa iyo, yung mga hindi nang iiwan sa iyo. Kaya nga po ang assignment ko sa inyo, sino man yung number 1 sa buhay nyo, ngayong araw, sa mga susunod na araw, maging number 1 din sana sila sa buhay mo. Maging sobrang bait mo sa kanila, maging sobrang buti mo sa kanila. Paranas mo ang langit sa mga taong minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.